Kumusta ho kayo lahat dyan mga kababayan? Welcome back sa PH Update. Sana ho'y nasa mabuti kayong kalagayan. Nasa dako man ho kayo ng daigdig na pinapanood itong video na to. Shoutout to sa mga kababayan nating OFW na napakatindi kong sumuporta sa PH Update. Palakpakan ho natin. No, yung mga kababayan natin na talaga naman pati dyan sa comment section, ginagawa ho nilang rainbow yan. Mamaya ho sa susunod na video, doon ho natin i-shoutout lahat ng mga nagpapakulay sa ating mga ginagawang reaction video. Ayun na nga mga kababayan, usapang BRICS at usapang pagkakaibigan nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte at nitong si President-elect Donald Trump. No? Kasi kung mapapansin nyo mga kababayan, pagkapanalo nitong si Donald Trump sa pagkapangulo, isang like at isang subscribe bago natin umpisahan. No? Isang like at isang subscribe, masaya na ho tayo dyan. No? At sa mga gusto sumali sa ating community, i-click nyo lang ho yung join button sa baba para kayo ang pinakaunang makakita sa ating mga reaction video. Mga kababayan, isang subscribe lang ho. Sobrang saya na ho tayo dyan. Marami hong nanonood sa atin, mga naliligaw na hindi pa nakasubscribe. Subscribe na ho kayo. Nasa 600,000 subscriber na ho tayo dito sa PH Update. Ayun na nga mga kababayan, kung napansin nyo sa mga nakalipas na araw, biglang nagbago ho ang dynamics ng politika sa ating bansa. No, nung pagkapanalo ho nitong si Donald Trump ng pagkapangulo sa Amerika, bigla hong nanahimik yung issue ng West Philippine Sea. Hindi ano lang kumbaga, base lang ho ito sa ating payak na obserbasyon, di ba? Kasi mayat-maya, yang si Gibocho Doro at yang si Jay Tariela, pagka medyo umiinit yung issue ng, kunyari, merong bagyong paparating, at wala silang alam na ipangtapal na issue, West Philippine Sea ho kagad yung ang ipangtatapal nila dyan. Halimbawa, meron na naman hong kapalpakan na nangyari dito sa administrasyon ni Marcos Jr. Hindi na ho nila pwedeng gamitin yung issue ng kay Alice Go para ipangtapal sa mga issue na talaga na mga yumayanig dito sa administrasyon nitong si Marcos Jr. Ang pantapal ho nila dyan, yung kesyo, yung China, ganito, ganyan. Binubuli tayo ng China, kesyo, ganito, ganyan. Di ba ganun ho sila? Pagkapanalo ho nitong si Trump, napakaraming kalokohan na nangyari o napakaraming mga issue na nangyari sa mga nakalipas na araw, pero hindi ho nila binubuksan yung issue ng West Philippine Sea. Alam niyo ho ba mga kababayan kung bakit? Dahil ngayong mga panahon na ito mga kababayan, hindi humalaman ng administrasyon itong si Marcos Jr. kung saan niya ipupwesto ang kanyang foreign policy sa pagkapanalo na yan ni Donald Trump. Kasi nga mga kababayan, magkaibigan yan, BFF po yan. Si Tatay Digong at yan si Donald Trump, magkaibigan, hanggang dikit po yan mga kababayan. Kaya ngayon, Malacanang, hindi ho nila malaman kung paano nila titimplahin o ito-tweak o i-adjust ang kanilang foreign policy na akma kung paano mamuno itong si President-elect Donald Trump. No? Dito mga kababayan, pag-usapan ho muna natin itong kay Senator Amy Marcos. Usapang mangga muna tayo, di ba? Sino na yung mga nagtanghalian dyan? Di ba? Mag-dessert muna tayo. No, pag-usapan ho muna natin itong si Senator Amy Marcos. No, maraming nakakamiss dyan sa alin na yan. Sa PH Update, pag hindi yung natin na ginagawa na reaction video. Asan na si Senator Amy Marcos? Marami hong nakakamiss sa alin na yan. Kaya dito sa video na to, anahin ho natin, pasadahan ho natin ang mga punto de vista nitong si Senator Amy Marcos. Ito mga kababayan. Game. Ito, game. Usapang BRICS ho tayo kung ano yung mga benepisyong pwede nating makamtan sa pagsali kasi karamihan ho ng mga bansa ngayon sumasali dyan sa BRICS Alliance na yan, no? Na pinamumunuan ng China at Russia. Ano ho bang mga benepisyong mapapala natin dyan? Sa bagay, no? Hindi ho akma sa foreign policy ng administrasyon ng pagsali sa BRICS na yan. Hindi naman ho kasi importante kung ano yung magbibenepisyo sa Pilipinas. Ang importante, paano nila ma-unfreeze yung mga asset nila sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas at makuha nitong mga Marcos na to, yung mga ari-arian na yan. Pakinggan ho natin itong si Senator Amy Marcos manggagamit. Game. Your information and proceed to what several think tanks have advised, that a viable option would be to join the Philippines to join the BRICS alliance. Given that new members from ASEAN have already been designated as partner states. So I just wanted to hear what our economic manager's opinion is with regards to this. Is there a Philippine plan to apply following the lead of our neighbors? Tingin ko ano yan, dito sa administrasyon na to, hindi tayo sasali dyan sa BRICS Alliance na yan. Hindi tayo sasali dyan. Kasi ano to
paano ba? Kasi kanya-kanyang interest yan eh. Yung mga nasa BRICS talagang, kaya sila sumali dyan, yung interest ng bansa nilang sinusulong nila. Yung kapakanan ng kanilang mga mamamayan, kung magbebenepisyo sila dyan sa pagdating sa trade, pagdating sa komersyo, talagang komersyo ang ano dyan, dahilan sa pagsali dyan. Kumbaga, magkakaroon ka ng access doon sa mga pribilehiyo, doon sa mga malalaking bansa kagaya ng China at Russia, doon sa mga benepisyong pwede mong makuha. Kaso ang problema dito sa administrasyon na to, hindi ho sila pwedeng, kumbaga, hindi ho ayon yun doon sa mga agenda ng administrasyon na to na sumali dyan sa BRICS na yan. Ang agenda lang naman ho nitong administrasyon na to na makuha yung Talano Gold, yung kanilang mga frozen asset. Kaya kung anong gustong mangyari ng Amerika, yun ho kanya sinusunod. Kaso nag-iiba ho ang dynamics ng politika eh. Biglang papasok sa eksena itong si Trump. Ito naman si Trump, kilala naman ho natin to. No, siyanggan dikit yan ni Tatay Digong. Tuloy. Not at the moment, Mr. President. Di sasali. At the moment, there's Sasali. no proven or they don't see any benefit right now. We are already Sasali trade yan. partners with those countries. And also, I believe that I think it may trade also is be not a conditional. primary incentive to join the BRICS. It was to determine that there be an alternative currency Correct. and the lower cost of doing business and so Yun. on. Our Yun talaga yung agenda. Kasi hindi naman, ikaw naman, Senator Ivy, kailangan din mo na tinatanong yan. Dapat nagpunta ka na lang sa Malacanang at kinausap mo yung bangag mong kapatid. Tol, ano ba, base ba sa interest natin yung pagsali sa BRICS na yan? Isasagutin ka ng kapatid mo, maa-unfreeze ba yung mga Talano Gold kung sasali tayo dyan? Hindi. Hindi tayo sasali dyan. Kung bang magpapakaaso tayo sa Amerika, maa-unfreeze yung mga asset natin doon. Maa-unfreeze. Sasali tayo doon. Magpapakaaso tayo doon. May kaso akong anong tawag doon? Contempt, 300 million na contempt case sa Amerika. Mabubura ba yung kaso ko na yun kung sakaling magpakaaso ako sa Amerika? Yung mga ganun yung hindi naman yung pagbabasihan natin dito yung kapakanan ng sambayan ng Pilipino. Kung ano ang kapakanan ng pamilya nyo, yun ang pag-usapan natin sa pagsali natin na yan sa BRIC Alyansa. Secretary of Finance thinks that a lot of study has to be done, but right now there are no immediate benefits that we see. In fact, there are other trade relations that we need to operationalize. Right now, the preferred status in other European countries for our trade, our goods. Our FTA po with the European Union is almost dormant, with all due respect. That's why we need to be able to make Ganyan ho Yang si Ralph Recto, di ho natin malaman. Tayo naman, di tayo bilib dyan sa Recto na yan eh. Ano bang nagawa ng matino ng mama na yan noong naging senador niya? Wala akong matinong nagawa yan, kaya wag ho kayong umasa sa pagiging finance secretary niya si Recto. Merong magagawang matino yan. Siguro sa pag-i-English, magaling yan. Ekonomista. Isa lang kilala nating magaling na ekonomista dito. Si Gloria Macapagal Arroyo. Maliban doon, Salceda, Stella Kimbo, mga sabaw ho yung mga yon. Nag-aastang mga ekonomista, wala naman laman yung kanilang mga coconut brain neurons, no? Tuloy natin. make sure that we revive it, if that's the right term for it. But what we want to revive is our economic cooperation with China. Yes, my curiosity is simply Kailangan yung revive yan. Yung economic natin, si China agreement sa mga nakalipas na buwan talagang yan, maraming mga negosyo, maraming mga magsasaka ang naapektuhan diyan sa mga ginagawang hakbang ng ating pamahalaan diyan sa issue ng West Philippine Sea dahil sa kapalpakan na nga ho ng ating presidente. Pero kung ayos lang ho na winay ng administrasyon ni Marcos Jr. yung mga issue diyan sa West Philippine Sea, siguro wala tayong naging problema doon pagdating sa trade dito sa China, no? Marami hong naapektuhan diyan sa issue na pati nga yung wag na nga ako tayong lumayo, doon na lang sa mga mangingisda natin. 'Di ba? Doon na lang sa mga mangingisda natin. Talaga hong direkta silang naapektuhan. Wag na sa larangan ng pangungumersyo o yung pakikipagkalakaran na yan. Wag na ho tayo lumayo doon. Yun na lang ho mga mangingisda natin dyan sa West Philippine Sea. Na kung saan nung panahon ni Tatay Digong, talagang malaya ho silang nakakapangisda dyan. Pagdating ho ng administrasyon na to, kahit ano pang paliwanag nitong si Tariela, nung panahon ni Digong, maayos ang usapan. Nung pumasok kayo sa eksena, nagulo ang
usapan. Yun lang naman ho yun, tuloy. Why did Indonesia, Malaysia, Thailand, and Vietnam Nako, already nako. join as designated partner states? Yun, yan ang sinasabi natin. Eto ganito katalino si Recto, okay? Ganito katalino si Recto. Yung mga karatig bansa natin na yumayabong ang ekonomiya, sumasali dyan sa BRICS Alliance na yan. Sumasali ho sila dyan. Yung mga karatig bansa natin, Indonesia, kumusta naman ang ekonomiya niyan? Malaysia, kumusta naman ang ekonomiya niyan? Diba? Hindi natin malaman yung Thailand data, nakapila na rin sa BRICS. Yung mga, kumbaga, rising star dito sa Southeast Asia, nasa BRICS na ho sila. Pero tayo, sa sobrang ob-ob ng ating finance secretary, wala daw silang nakikitang direct na benepisyo kung sakaling sumali tayo dyan sa BRICS na yan. Eh di ikaw na magaling, sir. Indonesia, Malaysia, Thailand, sila hindi magaling. Pero ang ekonomiya natin, base sa galaw ng kanilang ekonomiya at sa galaw ng ekonomiya natin, naku sir, hindi ho kayo gumagana bilang financial secretary. Lumulobo ang ating pagkakautang. Lumalaki ang gastos natin kumpara sa ating revenue. Kinukuha natin yung mga pondo doon sa mga GOOs, government government controlled corporations, 'di ba? Diyan sa PhilHealth, 'di ba pinagkukuha nila yung pondo? Lumalaki utang, malaki ang gastos kaysa sa revenue, kinukuha yung mga surplus na pondo ng mga ahensya na 'to imbis na gamitin sa kanilang mga proyekto. Anong masasabi natin kay Ralph Recto? Matulog ka na lang, Brad. Are we saying that we are Totoo. entirely different from them? Wala, hindi nakasagot. Halikan mo na lang si Vilma. Tapos yakapin mo yan si Luis. Anak ng tokwa, manahimik ka na lang, Ralph Recto. Pero isa ka pa sa mga perwisyo, no? Loy, Indonesia's kasama na. kasama na Indonesia. Kasi alam ko Thailand nakapila na rin. Malaysia kasi yung mga bansang yon, yung mga leader nila, wala silang contempt case sa Amerika. Wala rin silang naka-freeze na asset sa Amerika. Kaya yung interest ng mga mamamayan nila, yun hong sinusulong nila. Oh. Okay, I'm happy to be corrected. But it was very, very clear on several Sakit, media no? outlets that Anwar and the new Thai government and the new Vietnam head of state all determined to join the BRICS. Correct, So correct. this is not in Yung Thai government, nabasa na ho natin yan sa pahayagan na interesado sila. Hindi ko natin malaman, wala pa tayong update doon kung kasama sila sa BRICS. Pero yung mga nabanggit nitong si Senator Amy, talagang gusto ho nilang sumali dyan sa BRICS Alliance. Mga kababayan, ang Amerika ho, hindi naman palubog. Makapangyarihan pa rin ang Amerika. Pero yung pumapangalaw sa Amerika, kung gusto natin makinabang sa biyaya ng Amerika, meron hong pumapangalaw sa Amerika na talaga na mga nakikipag head-to-head, kumbaga, dyan sa ekonomiya ng Amerika. Walang iba kundi China. Karatig bansa lang natin yan. Bakit natin inaaway? Diba? Yung mga toxic Filipino mentality, hindi natin malaman bakit natin ayaw dyan sa China na yan. Wala tayong konkretong dahilan. Yung pagdating dun sa West Philippines, naku, napakasalimuto niyan. Kahit maghapon, magdamag ho tayo dito, hindi ho tayo matatapos dyan sa issue ng West Philippines na yan. At kung gusto nyo talaga ng away, wag lang ho natin awayin ng China. Awayin ho natin ng may claim doon sa mga bahura dyan sa West Philippines Sea. Ang kakapal kasi ng mukha ng ibang mga Pilipino, away tayo ng away. Inaaway lang natin China. our horizon, therefore. Can we update it in any case on the status of the Philippine RMB trading community launched in 2018? Is there any volume in our transactions that are directly denominated in renminbi instead of using the US dollar as an intermediary? Has anything happened to the RMB clearinghouse? Just by way of information. None. So we have no yuan reserves at all. All our reserves are held in US dollars, is that correct? Are all our reserves in US dollar? Ma'am Lynn Albano, maraming salamat ho ha. Ingat ho kayo dyan sa Japan. Palakpakan ho natin itong si Ma'am Lynn Albano. Nagpakulay ho, no? Pero yung mga pangalan nyo, mamaya na natin ipakita sa susunod na video para doble-doble shout. Ma'am Lynn Albano, ingat ho kayo sa Japan. Yen ho yung pinadala niya, 800 yen. Maraming salamat. Mega love shout out. Tuloy natin. We have US, yen, and euro, and gold. Yes, is it We have- possible to get a breakdown? Or are we not allowed to find that out?
Maybe not today. Is it possible that we can be provided with a breakdown of the gross international reserves of the BSP by currency type, given that the bulk of the GIR, as you said earlier, is in foreign investment? So it's clear that our GIR is still dominated or ruled by dollar-denominated assets and foreign exchange. That's correct. I mean, it's by way of information lang. Like the other requests, may we submit that That's fine. when we Sure. come up with I the was just data? curious, the few tourists coming from China, can they directly convert renminbi to Filipino pesos without a U.S. intermediary? I'm sure there are informed No, I'm exchange. curious since we already stated that the 2018 Yuan clearinghouse that was established is non-existent or has very little money in it. So yan, nagpunta na ho sila dun sa exchange rate, no? Pero ang ano dito, ang bottom line dito, wala naman hong pakialam ang administrasyon na to kung ano pa makukuha nating benepisyo, kung ano ang makukuha ng benepisyo ng pamilya nila diyan sa mga magiging desisyon nila sa pamahalaan. Yun hong importante. Tuloy, dito na ho tayo kaya sa ating spokes ng bayan, spokes Harry Roque. O manalo ang Harris. At ngayong panalo na ang Trump, ang pag-usapan naman natin, ano ngayon talaga ang ibig sabihin nito? Sino ang mga Naku, nanalo? ito na. Sino ang mga talo sa Pilipinas Ito. sa pagka-presidente ni Trump? Well, syempre, ang unang tanong ko, ang una kong sasabihin, syempre, congratulations kay President-elect Donald Trump. Nagkaroon ako ng pagkakataon na ma-meet itong si President Trump nung nagkaroon ng ASEAN na summit sa Manila. No? So nagkaroon kami ng bilateral with Trump. Tapos kung naalala niyo yung bonggang-bonggang reception, no? Was the second time I was able to interact with President Trump. No? At ang nakita ko talaga doon sa usapan ng dalawang presidente, si President Trump at saka si Presidente Duterte, ay mukhang BFF material sila. Sandali lang naman talaga yung mga pag-uusap nila, pero alam mo, parehong frat boys eh. So parehong nagkaintindihan yung dalawa eh. No? Talagang on first name basis sila at saka mukhang kuha nila yung kiliti. So syempre, ang una kong sasabihin na panalo sa pagkapanalo ni Trump ay si dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Mantakin nyo, si Presidente Duterte nangampanya pa para kay Trump. Wala siyang pakialam kung magalit si Biden. No? Alam niyo naman, talagang si Presidente Duterte, hindi yan malapit sa mga Democrats. Minura nga niya si Obama, di ba? Dahil kung ano nung sinasabi ni Obama tungkol sa kanyang human rights records. No? At minura niya. No? At mula noon, sarado na ang pag-iisip niya sa mga Democrats. Kaya naman, bagamat ang daming binato kay Trump, mga criminal cases, ang daming mga pagbibintang, walang pakialam ang Presidente Duterte, at ang sinabi niya, ikakampanya ko pa si Donald Trump sa mga Pilipino sa Amerika. At yan naman ang ginawa niya, no? Nanawagan siya sa mga Bisaya sa Amerika na iboto ang Trump. Actually, hindi na siya kailangang mangampanya dahil ako, nag-aral naman ako sa Amerika, dahil beses ko na nakarating sa Amerika, ang buong pamilya ko nandun sa Amerika, ang mga Pilipino talaga ay maka-Republican. Bakit? At least yung mga Pilipino na kakilala ko, mga doktor, dahil mga kamag-anak, mga profesional, talagang yan po ay maka-Republican. Republican. At bihira talaga na meron talaga mga mala-aktivistang Pilipino na pumapanig sa Democratic Party. Bagamat, ang sabi ko nga nung huling Parang ganito, yung mga Democrats, yung mga nung panahon ni Panot, yung mga dilawan, mga Democrats. Kahit ngayon, tingnan niyo yung mga galaw nila. Yung anong pangalan no, yung si Luis, yung babae doon, 'di ba? Obama 'yun eh. Talagang kinakampanya ho nila si Obama, yung mayaman na babae na talagang galit na galit din kay dating Pangulo Rodrigo Duterte. Yun, mga kung yung mga dilawan dito, yun yung mga, kumbaga, yung mga DDS, yung mga kay Donald Trump. yung pag-uusap natin, huwag tayo magkakamali. Democrat or Republican, abang unang-unang isusulong nila ay interest ng mga Amerikano. At kinakailangan natin palaging isipin na hindi tayo kapareho na pang-nasyonal na interest. Minsan, taliwas ang interest natin sa Amerika gaya ng pakikipaggera sa China na wala naman tayong pakialam. So, ang unang-unang panalo, si Presidente Duterte kasi balik na as Presidente ang kanyang BFF na si Donald Trump. Now, para dun sa mga nagsasabi na hindi ito totoo naku, tingnan niyo po, 2017 article, nagkaroon ng secret leak na pinure ni President Trump ang drug war ni Presidente Duterte. Hindi po yan gagawin ng Biden administration o ni Kamala Harris. No? Pero pinuli talaga yan ni President Trump, unang-una. Pangalawa, no, ako'y nanungkulan pa kay Presidente Duterte, humingi pa ng saklolo si Donald Trump. Well, pwede ko lang sabihin niya kasi nailabas na rin yan sa balita, no, na ginamit niyang tulay itong si dating Presidente Duterte para dun sa leader ng North Korea. Dahil alam niyo naman, mainit talaga palagi usapin ng North and South Korea dahil may nuclear weapons ng North Korea na palagi binabantaan ng South Korea at ang Japan. At ang defense naman ng Japan, syempre, ay ginagampanan ng mga Amerikano. No?
So ganyan kalapit ang Presidente Trump kay Presidente Duterte na ginamit pa niyang tulay nung minsan para sa kanyang foreign policy initiative sa Asia, no? Dahil ang isa naman sa pinakamalaking problema talaga ng Asia kung talagang hindi magbibehave ang North Korea at gamitin ang kanyang nuclear weapons laban sa South Korea. At siyempre, pati tayo damay dyan. Kapag nga nagte-testing yan ng mga nuclear warhead niya, saan ba bumabagsak? Philippine Sea, kasi napakalapit din natin sa Korea. Now, dahil malapit nga ang dating Presidente Duterte kay Trump, anong ibig sabihin nito sa administrasyon ni PBBM? Well, sorry na lang si PBBM. Ang pinakamalaking loser sa pagkapanalo ni Trump, si PBBM. Alam niyo sa Republicans, conservative. Kita nyo ha, anti-abortion, anti-drugs. Kaya nga pinuri si President Trump. Si Presidente Duterte ni President Trump. So balik sila dun sa mga paniniwala na babalik tayo sa pagiging matatakutin sa Panginoon, balik sa pamilya, at solid na mga backgrounds. So ayaw na ayaw ng mga conservatives sa Amerika ang paggamit ng droga. Of course, di pa naman napapatunayan na gumagamit ng pinagbabawal na droga ang PBBM. Pero hanggang ngayon, nandyan ang mga impormasyon, nandyan ang video, nandyan ang mga larawan na mayroong powdered substance. Nandyan yung hamon. Yung hamon ng ating mga kababayan na mag-undergo ng hair follicle test, itong si Marcos Jr. Na mapanggang sa ngayon, ini-snap tayo. Itong walang yung presidente na to, di ba? Nandyan yung hamon, nandyan yung video, nandyan yung mga larawan, pero mapanggang sa ngayon, ginugood time niya tayo. Nandyan yung abutan ng powdered substance na nangyari, na nakita natin sa lahat, walang denial. So alam ko, nasa isip ng unit Trump, naku, could this Marcos be a drug user? At saka wag natin kalimutan ha, noong 1986 na pinalayas ang mga Marcos sa Pilipinas, Republican din ang nakaupo sa White House. Hindi pinigilan ni President Reagan ang pagsipa kay Presidente Marcos. Kaya talaga iba yung sense of security ni PBBM nung siya ay nakalapit kay Biden. Kasi alam niya, gaya ng ama niya, nagamit niya yung China card para mapalapit kay Biden. Kasi dahil nga ang Biden ay gusto supilin ang paglakas ng China sa pamamagitan ng paggamit ng dahas, at talaga namang nag-aantay lang na pagkakataon na makipaggera ang mga Amerikano under Biden sa China, ayun, ginamit yan ni PBBM para mapalapit kay Biden. Paano? Sa pamamagitan ng pagpayag na magbukas ng 4 pang mga base militar ang mga Amerikano na malapit sa Taiwan. Ibig sabihin, wala namang kinalaman yan sa West Philippine Sea na meron tayong hidwaan sa China. Ang talagang motibo ni Presidente BBM dun sa pagpayag na gamitin ang mga base militar natin sa Cagayan at saka sa Ilocos at saka sa Isabela ay para ang mga Amerikano ay magkaroon ng base militar para depensahan ng Taiwan kapag ito ay lulusubin ng China. Now, bakit mag-iiba itong polisiyang ito kay President Trump? Well, kasi si President Trump, hindi niya kinakailangan lihisin ang atensyon ng kanyang mga mamamayan sa mga problema sa Amerika. Haharapin niya ang problema sa Amerika. Ano ba ang problema? Bakit ba natalo ang mga Democrats? Siyempre, it's always about the economy, stupid. Balik-balik po ako sa Amerika at nakikita ko talaga, napakahirap ng buhay sa Amerika. Hindi ko nga alam kung bakit yung mga kapatid ko nananatili pa doon. No? Pagkamat yung isang kapatid ko, doktor, ayun, naintindihan ko, milyonaryo yun. Isang kapatid ko, executive, pero yung nurse at saka yung isang nagtatrabaho sa hotel, sabi ko, umuwi na kayo. Walang nangyayari sa buhay dyan sa Amerika dahil napakahirap po talaga ng buhay sa Amerika. Ako hindi mo mapapatira roon dahil talagang mahihirapan akong magkaroon ng hanap buhay sa Amerika dahil patay na patay ang ekonomiya. So it's the economy, stupid. Ang akala ni Harris, yung mga issue ng human rights, gaya ng karapatan para sa abortion, ay bibigyan ng mas malaking importansya ng mga Amerikano kaysa sa ekonomiya, yung hanap buhay. So parang sa Pilipinas din yan. Kahit anong gawin nyo na ilihis ang issue dun sa kahirapan sa pamamagitan ng ginagamit ang China na kalaban para tayo magkaisa laban sa isang kalaban, hindi mag-work. Ganyan yung strategy ni Biden, parang strategy rin ni PBBM. Humanap tayo ng kaaway nang sa ganun, makalimutan ng mga Pilipino yung tunay na problema ng kahirapan. Correct. Si Trump, wala siyang pakialam ngayon kung ano mangyari sa mundo. Uunahin muna niya ang mga Amerikano. At ang importante ngayon sa Amerika, yung ekonomiya, yung trabaho, at saka yung hanap buhay. So talagang yung mga kinakailangan makuntin ang China, wala siyang pakialam dyan. Ang kanyang unahin is paano mapasigla ang ekonomiya ng Amerika at hindi sa pamamagitan ng gera. Kasi alam naman natin, napakaraming industriya na nakasalalay sa gera. Pero kasi, hindi mo maalis kay Trump. Sigurado talaga yan na tataas din ang defense spending at makikinabang nga yung mga kumpanya na gumagawa ng mga bagay-bagay para sa digmaan. Pero ang katotohanan, hindi siya makikipaggera. Kasi alam niya, ang gera, bagamat kikita yung mga gumagawa ng armas, ay makakadulot
ng problema sa ekonomiya. Kaya nga, nanalo siya sa plataforma ng America First. Ang gusto nga niya mangyari, NATO, magbayad kayo para sa seguridad ninyo. Alam nyo, ang NATO, gaya ng Pilipinas, meron ding Mutual Defense Treaty na kapag inatake ang isang bansa na member ng NATO, kukonsidera rin ng Amerika na atake nila laban sa kanya. Sabi ni Trump, bakit kami gagastos para sa inyong sariling seguridad? Kaya bantayan ninyo yan. Ha? Kung gusto ninyo ng seguridad, kayong gumastos. Ganyan din pagdating dito sa China, sa South China Sea. Paano pakialam ko sa Pilipinas kung meron tayong Mutual Defense Treaty dyan? Anong pakinabang ko kung makikipaggera ako sa China dyan? Wala naman. Kung gusto mo makipaggera sa China, hindi makipaggera ka, pero wala akong pakialam. Dahil ako American first. Kaya nawala ang pinakamalaking alas ni PBBM sa suporta ng Amerika. Yung paniniwala na importante ang Pilipinas dahil kinakailangan maghanda para sa gera laban sa China. Sabi ngayon ni Trump, pakialam ko sa inyo. Unahin ko muna yung ekonomiya ko dito sa bayan ko. Unahin ko muna yung mga kababayan ko. Kayo magbayad sa sarili nyong seguridad. So, sorry, PBBM at ang kanyang pamilya at ang mga cronies, nawala ang pinakamalakas na selling point ninyo sa Amerika. At, huwag niyong kakalimutan, yung pagkakaibigan ni Presidente Duterte at Presidente Trump, na kapag patuloy niyong ginipit ang mga Duterte, ano sa tingin niyo ang gagawin ng kaibigan? Diba? Lalong-lalo na pinuri ni Trump nung una siyang naging presidente ang drug war mismo ni Presidente Duterte. Sa tingin niyo ngayon, ang Amerika susuporta sa ICC prosecution? Ang Amerika nga, nagkaroon ng batas na lulusubin nila ang Hague kapag isang sundalong Amerikano ililitisin ng ICC. Yun na nga. Paano ngayon? So anyway, mabuting balita ko sa tingin ko na ganyan ang foreign policy ngayon ni Trump. Isa pang pagkakaiba, di ba yung mga Amerikano dito sa Pilipinas, multilateral. Naku, Trump wala siyang pakialam dyan sa multilateral na yan. At syempre, ang sabi niya, hindi ko alam kung magagawa niya, 24 hours, ititigil niya yung labanan sa Ukraine. Bakit? Naku. Kasi nga, bakit gagastos ang Amerika sa Ukraine? Correct. Kaya lang naman i-involve ang Amerika dyan dahil nga doon sa pangako niya sa NATO na gaya ng Pilipinas, meron silang Mutual Defense Treaty. Ay naku, sabi ni Trump, kayong gumastos para sa sarili niyong seguridad. Well, hindi naman lahat mabuti para sa Pilipinas. Dahil uunahin niya ang Amerika, naku, tataas ang mga taripa. Hindi ko alam kung yung mga produkto na ine-export natin sa Amerika, pero marami tayong ine-export dyan na semiconductors, no? Baka mamaya mapatawan din ng mas mataas na taripa. Immigration, naku, yung mga gusto mag-TNT sa Amerika, pumunta na lang kayo sa Europa. O kaya magtrabaho na lang kayo ng legal sa Europa at saka sa Middle East. Kasi ang dami naman ngayon nagbubukas na trabaho. At saka napakadali na ngayon kumuha ng trabaho dun sa mga dating mga European states na sarado. Pero magiging stricto na ngayon ang Trump administration pagdating sa immigration. So, kung ikay nagpaplano mag-TNT sa Amerika, wag na. Kumuha ka na lang ng legal na trabaho sa iba dahil mas marami naman talagang mga bansa sa Europa ngayon na naghahanap ng mga Pilipino. Desperado sila sa mga Pilipino. Now, so paano ngayon tatratuhin si BBM? Well, siyempre, presidente pa siya. Pero mag-ingat-ingat ang PBBM kasi wala na siyang pinaghahawakan na ironclad support. Nakita ko yung ambassador ng Amerika na hindi raw magbabagong ironclad support. Taku bola yan. Pinababayad nga niyang NATO para sa kanilang seguridad. Nasaan ngayon ang ironclad support? No? Kinakailangan pakita ni PBBM na beyond yung silbi ng Pilipinas kapag nakagera sa China, meron pa rin silbi ang Pilipinas sa Amerika. At tingin ko, magagawa lang niya yan pag pinakita niya na napakagandang merkado ng Pilipinas at ang Pilipinas magiging instrumento para yung mga negosyante na nais magkaroon ng negosyo sa Pilipinas, lalong-lalo na sa Asia, ay makakapasok sa Asia. So yun ang dapat maging strategiya niya. Kalimutan na niya yung West Philippine Sea, mga ngawa-ngawa nila Tariela, ganyan-ganyan. Wala na yan kay Trump. Ang isipin na lang ng PBBM kung gusto niyang mapalapit kay Trump, paano makakatulong ang Pilipinas na mapasigla ang ekonomiya ng Amerika at ng Pilipinas sa pamamagitan ng pagtataguyod ng pangangalakal ng mga Amerikano, ng mga Pilipino sa Asia. Ibig sabihin, yung pinakamalaking merkado sa Asia, China. So China pa rin ang focus. Pero ang selling point natin, paano natin matutulungan ang mga Amerikanong manggagawa na magkaroon ng mas mataas na kabuhayan para sa merkado ng Asia. Kasama dyan ang merkado ng China. Diba? Ayun, napakagaling ho talaga nitong si dating presidential spokesperson Harry Roque. Maraming salamat ho sa pag-support sa PH Update. Meron ho tayong lakad ngayon, no?
Magkita-kita ulit tayo mamaya. Maraming salamat. Mag-ingat ko kayo lahat. Mahalin natin ng Pilipinas. Shoutout sa mga kababayan nating OFW na napakatindi kong sumuport sa PH Update. Mag-ingat ko kayo. Maraming salamat po sa pagsuporta nyo. Maraming salamat po mga kababayan.